Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po gagawa tayo ng perfect recipe ng kutsinta. Kasi alam ko marami sa inyo hindi maka-perfect ng kutsinta. Minsan nagkakaroon ng butas sa gitna. Or minsan naman, hindi talaga perfect. So ito po yung 2 cups ng all-purpose flour saka 2 cups ng cassava flour. Pinagsama ko na siya dyan. At kailangan natin tong lagyan ng sugar. So, since 2 cups po ng all-purpose flour ito at 2 cups din po ng cassava flour, lalagyan din natin siya ng 2 cups na brown sugar. Pwede ka rin pong gumamit ng white sugar kung yun ang available sa'yo. Ako kasi mas pinili ko tong brown sugar kasi para may kulay na kaagad siya. Diba? So, pwede mo siyang gawing 2½ cup ang sugar. So, ako 2 cups lang itong nilagay ko kasi ayoko nang masyadong matamis. Pero, masarap din kasi yung pag matamis, yung kutsinta. So, meron ako ditong atswete. 3 tablespoon yan na atswete at nilagyan ko ng 4 tablespoon na hot water. Ibabad lang natin doon habang tayo ay nagmi-mix nitong ating kutsinta. So, yung water po ay 5 cups ang tubig ko. Pwede siya up to 6 cups, pero ako 5 cups lang po yung ginamit ko. Ayan, tinodo ko na po. So, yun, haluin lang nating mabuti para wala siyang buo-buo kasi hindi po maganda yung kutsinta kapag hindi talaga siya fine ang texture niya. Kaya bukod sa kailangan nating ma-mix niya ng maayos ay ang ginagawa ko pa rin po dyan ay sinasala ko pa rin po siya. Maglagay tayo ng lay water. 2 tablespoon po 2 teaspoon po, teaspoon lang. 2 teaspoon ng lay water, lihiya water. So, nabibili po yan sa palengke kung magtatanong kayo. Sa palengke po available ang lihiya water. So, ayan. At atin na pong sasalain ang mixture. 2 times ko po itong sasalain para sigurado talaga ako na wala na talaga tong buo-buo para ma-achieve natin ang kutsinta na makinis. Makinis pa sa mukha ko na kutsinta. Diba? Yung as in para siyang perfect talaga na transparent. So, hugasan lang muna yung mixing bowl. Then, ito na ulit ang pangalawang pagsala. So, wala nang lusot, wala talagang buo-buo. As in, sobrang ganda po ng ating mixture. Ayan, sala din natin yung atswete. Ayan. So, wag pong susobrahan masyado yung atswete. Wag nyo kong tularan kasi parang yung akin ata, 4 tablespoon na yan. Pero dapat 3 tablespoon lang po. Tapos yung pinangbabad kong tubig ay halos kalahati na yung cup. So, ito na po, ready na yung ating mixture. Ilagay ko lang po siya sa measuring, parang pitchil na tong aking measuring cup para hindi ako mahirapan na maglagay dito sa mga molder. So, syempre po, kailangan nating i-grease yung molder para hindi siya dumikit. So, wag masyadong puno kasi baka umapaw mamaya pag nagkulo. So, mga halos puno pero hindi masyadong puno. So, ang gamit ko po ditong molder ay medium kasi konti lang ang large ko na molder. Mas maganda po ang kutsinta kung niluluto siya sa large para medyo malaki yung mga kutsinta natin. So, ang cooking time naman po nito ay depende po sa kung gaano kakapal or karami yung molder mo. So, kagaya po nitong medium, pwede na to sa 15 minutes to 18 minutes. Depende kung gusto mo talagang, kasi alam mo naman kasaba flour. So,
Gusto ko lutong-luto, minsan nga inaabot ko 'to ng 20 minutes, pero 15 minutes po is enough na rin. So after po ng cooking time ko na inabot halos ng 20 minutes, ito na po siya. Perfect na perfect, walang butas sa gitna, walang butas sa top, at pantay po 'yan, ayan. So bawat salang natin dito sa steamer ay 24 na kutsinta. So, ito pong ginawa natin na kutsinta ay ini-steam natin sa medium heat. Hindi po low heat kasi masyadong matagal yun kapagka low heat. Medium heat yung gamit natin, at kung talagang kulong-kulo na, saka mo lang isasalang yung kutsinta na iluluto mo. So, ganun po. At tatanggalin natin 'to sa molder, at tatanggalin natin 'to sa pamamagitan ng toothpick. So, malagkit po ito kasi nga cassava flour yung kasama nito, kaya, hindi ko siya puwedeng hawakan. Kaya ganyan, gamit natin ang toothpick. Yun ang pansundot natin para madali. So, kung mapapansin niyo, ang ganda niya, hindi siya dumikit, ang linis-linis ng mga molder. Yan na ulit yung gagamitin natin para sa pangalawang salang. Hindi na natin kailangan hugasan kasi ang linis-linis na ng mga molder niya. Ayan, kung wala po kayong mabili na atsuete na yung mga buto-buto na gano'n, meron din pong atsuete powder. Minsan atsuete powder ang ginagamit ko. Pero mas maganda talaga kung meron kayong mabili na yung buto-buto na yun. Napakamura lang po nun. Napakamura po ng costing ng kutsinta kung gagawin niyo itong pangnegosyo. Talaga naman pong malaki ang kikitain niyo kasi magkano ba naman ang isang kutsinta, kung sa Manila nga ako 10 pesos. So dito sa Cavite sa iba 7. So itong gawa ko medium lang 'to, puwede na 'to sa 5 pesos. So 'yan, tuloy lang natin hangga't sa maubos natin yung ating unang salang, tapos tuloy-tuloy lang, pare-parehas yan lang yung procedure na gagawin natin hangga't sa maubos natin lahat. So yan po yung first batch. Ayan, ang ganda ng mga kutsinta natin. Perfect na perfect, at ito na rin po yung mga sunod pang mga salang na ginawa natin. So sa mixture po na pinakita ko sa inyo, nakagawa po ako ng 78 piraso na medium size na kutsinta. Ayan, kung mapapansin niyo halos puno yung mga molder niya. Ayan, at punta na tayo sa paglagay ng toppings. Sa toppings naman po, puwedeng grated coconut, puwede rin pong grated cheese. So sa akin po, cheese ang gagamitin natin. So napaka-perfect ng ating kutsinta ngayon, at lalagyan ko na ng cheese. Ayan, 'di ba? So sana po nakatulong ako sa lahat ng mga hindi maka-perfect diyan ng kutsinta. Sundan niyo lang po itong procedure na ishinare ko sa inyo. Talaga namang makakagawa kayo nito ng napakasarap at perfect na kutsinta. So ayan na po, meron na siyang cheese na toppings, ready na po siya para kainin. Pero hindi po yan kakainin kasi bukas pa po yan kakainin. Kasi ambag ko yan sa outing namin.